masama loob ko, sabi ko, masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibingan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ito nga ho ang mag-uusapan natin ngayon mga bida. Bookingan na ho dyan sa Itbulaga. Di ba? Ito na nga ho mga update. Ano pa ba ang hihintay natin? Pakinggan ho natin itong naging pahayag nitong si Anjo Iliana kung saan nga ito na si Booking Alan Cage. Ayun, nilalantad na ho yung baho ng kanyang mga dinadala sa kanyang tirahan o sa kondo. Update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na ho yan. Ngayon update, rektahin na ho natin ito. Pag-usapan muna ho natin itong pahayag ni Jen Brunner na nagtatapang-tapangan, naglalakihan ng bayag, pero wala naman ho. Hanggang salita lang. Sunod na rin po natin dyan. Ayan po si Alan Booking, James Yap, at alam nyo na yan. Kaya update, rektahin na ho natin ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Bilyonaryo News Channel. Pahayag ito ni General Browner tungkol sa hinaing ng mga tao kontra sa corruption. So title, General Browner nakikinig sa hinaing ng tao. Wow! Galing, ano? Unang-una ho sa lahat, kung nakikinig ho yang si Brownie Tuta, hindi naman ho niya hihimukin yan China. Kasi kung nakikinig ka sa taong bayan, bakit pati China niyayabangan mo? Tanong ko lang sa iyo, Brownie. Tuta ka lang naman, alipores ka lang naman ni One Ball at ni, alam nyo na yan kung sino yung mga may tuta dyan. Diba? Tuta ho yan ni One Ball at Martin Romualdez. Sino ho ba yung pumupondo sa mga AFP? Yung 15 billion na issue, nasolba niya ba? Tanong ko lang. Diba? Ang yabang-yabang ho kasi niyang taong yan, mga big kung tutuusin. May pagka-tore yung galawan. Diba? Kung sa pulis may tore, sa AFP mga kapatid, meron pong Brownie. Yan po yung mga putak ng putak dyan. Isipin mo, pati yung Pilipinas, ninadamay niya sa kabalbalan niya. Huwag mong himukin yung China, tandaan mo, yung China, advance kumpara sa Pilipinas. Kahit 30 years may pagka-advance yung China. Reptahan o derechahan lang ho tayo, mga kapatid. Ganun po ka-advance yung China. Yung sa atin nga lang, yung corruption, hindi ho matanggal-tanggal. Kung ating pong aalamin, mga kabita, dito po kasi sa China, meron hong, isa ho din siya, mataas na posisyon ho siya. Nalaman po ni President Xi Jinping na nangurap siya, nagnakaw, nagganyan. Alam pinagawa niya ho. Nawalan ng buhay itong, alam niyo, gumawa ng katarantaduhan, nagnakaw. Pinatasan niya ho ng death penalty. Dapat ho mga kabdit, yung sinusulong na itong si Kong ni Senator Bato de la Rosa, ipatupad din po yan. Hindi po ba kayo matutuwa doon sa mga nagnanakaw, death penalty ho? Yung ipapatupad sa kanila. Oras na malaman na nagnakaw ho sila dyan. Sino po bang hindi sasaya sa ganun? Diba? Maayos po yun. Kung may death penalty ho dito, wala hong magnanakaw. Kaya ito si Brown, ang yabang-yabang na lang ho kasi mga pinupundahan din ho sila, mga kapdi. Ito, interview ito ni na former Congressman Mike Defensor at dating presidential spokesperson Edwin Lasierda kay General Romeo Pukis. Dito na according to kasi sa November 16 may panibagong rally na gagawin ng mga retired generals sa pangunguna ni General Pukis. At nag-usap-usap itong grupo ni General Pukis, United People's Initiative, at ipag-usap na naman kay General Browner. Ito. So, dito lumabas, according to General Pukis, na sabi daw ni General Browner na to me,
magandang balita ito. Sabi ni General Bronner, hindi kami bulag, pipi at bingi sa hinaing ng mga tao laban sa korupsyon. So ibig sabihin, nakikita nilang nangyayari. Ayan nga mga update, hindi daw sila bulag, pipi at bingi. Bukas naman pala yung kaisipan ho nila, bakit hanggang ngayon sumusunod pa rin ho sila dyan sa admin ni Marcos Jr. Diba? Pwede naman pong mag-take over yung kapulisan o kasundaluhan, lalo na sa ganyang sitwasyon ng korupsyon. Diba? Kaya mga ka-update, kung ipatapon natin itong si Marcos Jr. sa ICC, tingin nyo ho ba, may mga taong pupunta sa kanya. Kung meron mga ka-update, baka yung mga kapwa nyo magnanakaw. Diba? O kapwa nyo bangag. Diba? Okay, so pakinggan natin ang interview. Kausap niyo po si General Bronner. Ano pong sinabi niya? Ngayon, ang pinahiwatig namin sa kanya, sabi namin, we are representing the people, pinapahiwatig namin yung sentimiento ng mga tao dito sa matinding korupsyon na ito. At merong general kasi doon, na Southern Luzon na nagpa-press release na okay, sumasama sila sa nakikiramdam sila, nararamdaman nila yung hinaing ng mga tao, parang ganon. Anong sagot ni General Bronner? Ang sinabi ko lang doon na tinitwist nila na hinikayat ko raw siya na mag-kudita o mag-withdraw support. Ay sinasabi ko lang, ano naman yung armed forces. Look, when you were faced with it and then you explained that, General, sabi mo, hindi kami naggugulo, may mga reklamo kami dito mo. Ano po sagot niya sa inyo? Nakikinig lang siya. Kasi yung alam naman natin na nababalidate nila yun. Ngayon, ang sinabi ko lamang doon na maaaring tinitwist nila, ay sinasabi ko lamang, baka naman yung armed forces ay hindi lamang mag-press release about corruption, kung pwedeng verbally sabihin, mag-conference siguro na sabihin na itong itigil na yung corruption na yan at dapat panagutin, parang ganoon. Essentially, you are not for withdrawal support. No, In fact, you are maintaining the professionalism of the armed forces. Correct. But they should not get involved in any political upheaval. May mga Pero lumalabas. hikayat niyo po si General Bronner na, General, baka pwede naman magsalita kayo about corruption. Yun lang ang sinabi namin. Okay. And then, can boss for that. Andun lahat ng mga battle staff niya, puro mga generals yun eh. Ang sinabi niya, okay, don't worry, sir. Mga seniors kami sa kanya, although we are retired. Correct. Sabi niya, nararamdaman namin, naririnig namin ang hinaing ng tao. Sabi niya, hindi kami bingi. Naririnig mo yung hinaing ng tao, hindi kayo bingi. Pero anong ginagawa nyo? Puro kayabangan. Diba? Puro kayabangan lang ho ang ginagawa netong si Brownie. Isipin mo sana yung mga kapakanan ng mga Pilipino. Oras nagyarahin tayo ng kahit anong bansa, hindi tayo mananalo. Diretsaan lang tayo tapos hinihimok mo pa yung China. Naakala mo, malaki yung bayag. Pero pag nagkagyera, sino pa yung unang lalayas dito sa ating bansa? Yan pong mga magnanakaw. Diba? Sila rin po yung mga unang tatakas. Mahilig po silang magtapang-tapangan. Pero pag nandyan na ho, mga kabdi, wala ho, bahag ho yung mga buntot. Hindi kami pipi, hindi kami bulag. Yun sinabi Wow. niya. Okay, so sinabi niya, alam naman namin, sabi niya, ang mandato ng armed forces, that is to protect the people and the state. Yun ang sinabi niya. Alagaan ng kalusugan. So, klaro ang grupo ni na General Pokis hindi nananawagan ng kudita. Hindi sila nananawagan ng withdrawal of support. Kahit ako, my personal stand is walang kudita dahil hindi makakatulong yung kudita. Naranasan ko na po mag-join ng kudita noong 1989. It will not help. Even yung withdrawal of support. Maapektuhan pa rin tayo. Yung withdrawal of support. Hindi na maganda yan. So, ako lang, naglalabas lang ng hinaing. In-expound ko yung nangyayari. My own opinion. Ang gusto ko, good governance. Nananawagan lang sa administrasyong ito na gawin nila ang tama. Ganun lang yun. So, ang hiling lang ng grupo ni na General Pokis na palagay ko hindi mangyayari ito.
yung magsalita si General Browner na sabi niya, itigil nyo na ang korupsyon, panugutin yung mga mastermind. Ganon ang nakuha ko sa pinapaliwanag ni General Pokis, but that will never happen. Bakit? Alam niyo na, basta hindi yan magsasalita, press release lang, ano lang. Mas mabuti pa si General Torre, okay? Don't get me wrong, ha? Yung ginawa ni General Torre kay Tatay Digong natin, siya yung nag-aristo, kumidnap, I will never forget that. Dapat panagutan niya yun. Kaya lang, bakit siya siniba? Ang issue lang dyan kay Torre, mga kapatid, matapos ho siyang gamit-gamitin, gawing tuta, itong admin ni Marcos Jr., bigla ho siyang sinibak sa pwesto. Hindi lang yan yung mahirap eh. Tinanggal na siya, wala ho siyang, di ba pinangakuan ho yan, mga kapatid? Pinangakuan na bibigyan siya ng mataas na posisyon sa Senado o kahit sa ang gobyerno. Ano po ba nangyari? Meron ho ba? Tanong ko lang sa inyo, mga kapatid, meron ho ba o wala? Hanggang ngayon naman ho, wala. Naghihintay pa rin po siya ng pag-asa. Di ba noong nagkarally noong September 21, mga kapatid, nakikisiksikan ho siya. Nakikisiksikan ho, yaang si Torre. Nakikigulo-gulo ho dyan. Nakikilaban daw ho siya sa korupsyon. Hindi ba siya nahihiya niyan? Diba? Tapos ito si Brownie, hanggang ngayon naman aso pa rin yan eh. Huwag na tayong mag-expect ho dyan, mga kapatid. Diba? General Torre, hindi siya sumunod sa isang utos na hindi kakaganda ng PNP. Yun yung opinion ko, naintindihan ko. Yung sinasabi na pag-define ng order ng National Police Commission, hindi yun. Yung yung may pipirmahan, yung pagbili ng armas na hindi naman kailangan, hindi niya pinirmahan, kaya sibak siya. Yun ang naintindihan ko, opinion ko. I might be wrong. So kung totoo yung ganong haka-haka, bali-balita, saludo ako kay General Torre. Mayroon siyang paninindigan. Di ba? But then, ulitin ko, yung ginawa nila kay Tatay Digong, yung group effort nila, pananagutan nila yan, darating ang panahon. Ang karma, ang gaba, dili magsaba. Okay, so November 16, another peaceful rally to be spearheaded by retired generals. November 16, 17, 18 pala yung Iglesia ni Cristo. Baka, opinion ko lang ito, speculation ko lang, baka itong grupo ni na General Pokis, yung United People's Initiative, baka sasama sa rally ng iglesia. Kasi may mga nabasa akong post, sino bang nag-post, na magkakaisa yung rally 16, 17, 18, magkakaisa Iglesia ni Cristo, KOJC at saka GIL. Tatlong malalaking religious groups. At sasamahan, baka nga, ayan na nga ho ba yung hinihintay natin, mga kabika, na wala muna sanang kulay-kulay. Katulad nito yung mga ating kababayan. Nananawagan na ho ng matinding rally. Kasi nga ho yung corruption ho ngayon, mga kabik, hindi ho mapigilan. Diba? Matinding corruption ho yung nangyari sa atin. Hindi ho biro, billion, million, trillion ang nawawala sa atin. Kaya mga ka-update, hintayin ho natin itong announcement. Kasi nga ho, tatlong malalaking mga simbahan. Diba? Malalaking organisasyon ng mga simbahan. Kaya makinig ho tayo kung sa ating mga kababayan, may magtutuloy din ho. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Magkomento naman ho kayo kung ano naging opinion nyo ukol dito kay Alan na may nabuking si Bronner na hanggang ngayon ay tuta pa rin. Kaya mga update, maraming salamat ho sa inyo. Yes, good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood. Ay
meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na nagpapatakbo ko ng pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon eh Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko eh, wag na daw akong pumasok kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O, ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, eh, pwede na akong magkwento ngayon. Ganun kasi ako eh. Siraan mo ko, kwentuhan kita. Naku po. Yeah. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin, sira pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung, ano kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000. Tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Kaya naman pala mga ka-update, masama itong loob ni Anjo Iliana. Eh, binentahan ba naman ng sirang Lincoln Navigator? Ito po kasing Lincoln Navigator, mga ka-update. Ito, ipapakita ho natin kung anong itsura o example para ho malinawan tayo. Kasi isang maganda hong sasakyan ito kung tutuusin. Ito, pagkikita na lang ho natin. Para ho, yeah, ito. Ito ho siya, mga ka-update. Ito ho, SUV ho kasi yan, mga update. Malaking sasakyan. Ganyan po yung example, ha. Hindi naman po natin sinabing ito talaga yung sasakyan ni Anjo Iliana. Ayan daw ho, ganyan yung itsura ng ibinenta. Lincoln Navigator, magaganda. High class ho kasi yan. Parang kung tutuusin, medyo hawig na ho ng Land Cruiser. Di ba? Malapad daw. Kung ako, kahit ako, mga kapatid, kung meron akong ganyan kalaking pera, bibili ako ng ganyan, di ba? Eh kaso, sira pala yung binenta ni Alan Kay. Eh hindi lang ho yan. Isisiwalat din ho dito ni Anjo Iliana, mga kapatid, etong baho ni Alan Kay kay James Yap. Eh mga kapatid, pakinggan na lang ho natin para ho mas maganda. Nag-iinit na ho dito si Anjo Iliana dinadala niya na pala si James Yap sa bahay niya. Ito yung kung sa bahay o sa kondo. Ayun, pakinggan ho natin. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Ang sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Naku po, ayan mga kabig, narinig na ho natin, nagkakabukingan na, di ba? Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan nga mga kapdik, nagkakabukingan na. Ikaw kasi, Alan, nakikialam ka pa dito sa isa ni Anjo. Yan ho yung mahirap. Kaya ngayon, tingnan mo, kinukwento ka. Di ba? Yan ho yung mahirap nagkakabukingan na. Binubuk pala si James Yap. Ano ang binigay? Yung mahirap po dyan, mga kapdik. Bibigyan ka lang sapatos. Di ba? May pagkakuripot mo wala. Etong si Alan Kay, mga kapdik. Ano sa tingin nyo? Mga kapdik, magbigay ng opinion, reaction, ukol dyan sa sinabi ni Anjo Iliana na binubuk pala niya etong basketball player
Hindi lang mga basketball player kilala itong pangalan ni James Yap. Dahil ba mabango itong si Alan Kay at maraming pera, kaya lumalapit-lapit na itong si James Yap. Tanong ko lang sa inyo mga abdi. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan na na-booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanongin, siya yung nagkikwento Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Dapat di na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na-booking ka na. Kaya yun po. At maraming salamat, Alan Kay. At sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat. At Ayun nga mga update, sapatos lang daw ho ang katapat netong si James Yap. Ano po ba masasabi nyo ukol dyan? Na ito na ho si Anjo Iliana, hindi lang ho si One Ball University, hindi lang ho si Jose Manalo, pati po pala itong si Alan Kay. Nilalantad niya ho lahat ng baho dyan sa TBJ. Di ba? Ano po kayang isusunod nitong si Anjo Iliana mga update? Ano ho sa tingin nyo? Kasi isipin mo itong si James Yap, kilalang kilala na yan dito sa ating bansa. Diba? Sikat ho yan kung tutusin. Pero anong sinabi niya? Sapatos lang ang katapat mo. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video. Kung may opinion, reaction kayo, mag-comment ho kayo dyan sa ating comment section para ho mapag-usapan natin yan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.